kumusta kayo dyan? So, nakita nyo naman yung nilagay ko sa buhok ko. Kasi na-half bath ako ngayon. And, patulog na ako. And, ito na nga, magtutoothbrush na ako. But, while doing this, magkukwentuhan tayo at i-share ko sa inyo yung patungkol sa pagpunta namin sa doktor ng asawa ko. Okay. Ito na yung continuation, mga katita. Actually, ito na, nagpunta nga kami sa doktor niya and tinanong namin kung makakauwi ba kami ng Pilipinas or hindi. So, actually, noong una, akala ko talaga dedirektahin kami ng sagot ng doktor. Pero hindi. Iba yung sagot niya sa amin. Ang sabi lang niya sa amin na kung gusto niyo umuwi, uwi agad kayo. Ganon. Tapos, wala siyang sinabi sa amin na, okay, you're allowed to go. Walang ganon silang sinabi. Wala siyang ganon. Tapos, ang nangyari pa is that, parang kailangan daw mag-undergo ulit ng another session ng gamutan na naman yung asawa ko. So, parang nagtaka ako sa doktor. Hindi niya maisabi-sabi sa amin yung progress. Ang sabi lang niya, stable daw yung asawa ko ngayon. Pero hindi niya masabi sa amin kung hanggang kailan na lang yung buhay ng asawa ko. So, medyo na-disappoint ako. And, medyo hindi namin alam kung ano yung next step namin. Because, actually, doon kasi pag nagbabakasyon kami, maaga pa lang, nag-booking na kami para mas makatipid kami sa ticket. Pero ngayon, hindi talaga kami nag-booking kasi nga, inaantay namin yung signal ng doktor. So, yun ang nangyari. So, yun. Tapos, wala pa siyang magandang sagot sa amin. So, talagang parang na-disappoint ako. Tapos sabi pa niya, kailangan pa daw mag-undergo ng treatment. So, within 2 weeks to 6 weeks, within 2 months to 6 months. So, kailangan within 6 months, kailangan niya mag-undergo ulit ng gamot, ng pagamutan ulit. So, ayun. Yun ang sagot sa amin ng doktor. Which is, nadismaya ako. Nadismaya kaming dalawa kasi para tuloy kaming nagmamadali na kung ano yung dapat naming gawin. Well, sa akin naman, sa trabaho ko naman, wala namang problema kasi nagpaalam naman na ako. Tapos sabi naman ng supervisor ko is, anytime daw, pag gusto kong alis agad. Wala na ako yung tipong mag-aantay ng approval ng amo namin, yung pinaka-boss, yung pinaka-may-ari. Wala na daw akong ganon. So, pagka naka-decide ako na magbiyahe agad, wala nang daming salita. So, kumbaga, binibigyan na nila ako ng blessing. Inaalaw na ako ng supervisor kung magbiyahe agad kasi, binibigyan nila yung consideration yung case ko, yung sitwasyon namin. Ayun. So, ayun. Sana nga at makauwi kami at sana mas magtagal pa yung asawa ko. So, sabi nga ng mga tao, bakit daw parang hindi ako halata na nagka-problema, may problema dito sa bahay. Sabi ko naman, hindi pwede akong magpakita sa asawa ko na nalulungkot ako kasi pag nakita niya kasi medyo malungkot ako, mas lalo siyang mawawala ng pag-asa. So, yun. So, hindi ako pwedeng magpakita sa asawa kung malulungkot ako. Ang hirap maging asawa, no? Talagang tatabunan mo muna yung mga kailangan mong tabunan para lang maging okay yung asawa mo. At saka mahaba pa yung magiging buhay niya. Ako naman kasi, hindi naman sa nag-pray ako, pero pinapasa Diyos ko na kasi lahat eh. Hindi natin hawak ang buhay natin eh. Ang Panginoon lang talaga may hawak sa buhay natin. So,
nasa sa kanya na yun kung hahabaan pa niya yung buhay ng asawa ko. Kasi kung ako lang, kung pwede lang, anong tawag nun? Tumawad sa Panginoon, wag na muna kasi, syempre, di ba? Pero wala tayong magagawa kung ano yung sabi ng Panginoon, kung ano yung sasabihin ng God, yun na yun talaga, wala na tayong magagawa. Ang akin lang, sinabi ko nga sa asawa ko, buti nga umabot ka pa sa edad na ganyan Maraming hindi nakakaabot sa edad na ganyan. Pero syempre, intindihan ko naman siya kasi yung pinaka-worry niya, takot siyang mawala dito sa mundo. At the second na worry niya is, ako daw, kung ano daw magiging buhay ko dito. Yun ang parang takot siya sa akin. Which is, wala naman ako iba pwede sabihin sa asawa ko. Sabi ko lang naman sa kanya, huwag kang mag-alala, kaya ko to, lalaban ako. Yun lang. Kasama ko naman si God. Diba? Hindi naman ako Diyos nun, pero talagang sa kanya lang ako nagsasabi ng problema. So, ayun. Yun lang. Yun, nasabi ko na sa inyo kung ano yung result. So, it's a good and bad. Good dahil sabi niya pwede daw. Pero bad dahil sabi niya within 6 months kailangan daw mag-undergo yung asawa ko ng another treatment. Yun. So, parang minsan nawawalan ako ng pag-asa. So, yun lang. Toothbrush muna ako.